Mahigit 1,500 ang namatay sa Titanic. Ngunit ang pinakamasaklap ay ang mga hindi nakalabas ng barko, hindi ang nalunod sa nagyayelong tubig. Ako si Josh mula sa The Infographics Show. Ngayon, aalamin natin kung gaano katagal na buhay ang mga tao sa loob ng Titanic matapos itong lumubog. Tinawag din nila ang Titanic na barko ng mga pangarap. Noong Abril 14, 1912 bago maghating gabi, naging bangungot ito. Sa dami ng namatay sa barko, karamihan ay hindi na natagpuan. 337 lang ang natagpuang bangkay, kaya higit kalahati ng mga pasahero ay di na natunton. Walang nakakaalam kung paano sila namatay, pero tiyak na hindi maganda. At may isang bagay silang lahat na magkakapareho. Habang ang ingay ng yelo na pumupunit sa bakal ay pumuno sa barko, pare-pareho ang naging katapusan ng kanilang mga kwento. Si Jacob, isang mayamang negosyante mula New York, ay pauwi mula business trip sa London para sa kasunduan sa tela. Bilang first class passenger, nasisiyahan siya sa pagkain at pakikisalamuha sa mayayaman. Habang tumutunog ang alarma sa barko, isa siya sa unang nakarating sa surface deck, pero hindi naghahanap ng pwesto sa lifeboat. Bilang 72 anyos na lalaki, hindi niya kayang agawan ng pwesto ang mga babae at bata. Sa halip, tumutulong siya sa paglikas at umaasang may matitirang pwesto sa huli. Pero hindi pa niya alam. Napili na ng barko kung paano siya mamamatay. Hindi lahat ng sakay ng barko ay mabuti ang intensyon. Si Jones ay nakuha ang 2nd klase na tiket mula sa kaibigan sa pustahan ng karera ng kabayo. Buti na lang, papalapit na ang mga pinagkakautangan at pulis. Sa Liverpool, kailangan niya ng bagong simula. Matagal na siyang nabubuhay sa hindi masarap na pagkain at nagnanakaw mula noong paglalakbay bilang 3rd class passenger. Wala na talaga siyang tsansa sa lifeboat ngayon. Pero kung lumala ang gulo at kalituhan, baka makasingit siya. Sa ngayon, may bakanting kabina pang pwedeng pagnakawan si Jones. Para sa kanya, ang Titanic ay oportunidad, hindi trahedya. Kaya lalo siyang nanganganib. Pinipili ng mga manggagawang pasahero ang 2nd class para sa kaunting karangyaan. Para kina James at Melissa, sulit ang honeymoon gastos bago lumipat sa New York para sa bagong trabaho ni James mula Ireland. Inasahan nilang magiging maayos ang biyahe, pero hindi iyon nangyari. Kahit may tsansang sumakay sa lifeboat si Melissa bilang babae, tumanggi siyang iwan si James. Ginagawa niya ang lahat para mapanatili ang loob ni Melissa. Saglit, gumana ito. Pero hindi lang pasahero ang nagmamadaling makaligtas. Mahirap din ang desisyon ng crew. Madalas tumawid ng dagat si Terence bilang teknisyan ng makina. Mahirap at nakakapagod ang trabaho, pero mas malaki ang kita rito kaysa sa London. Habang napupuno ng malamig na tubig ng Atlantic ang ibabang palapag, nanlalamig ang kanyang dugo. Isa lang ang dapat gawin, panatilihing gumagana ang lahat. Umaasa siyang may sapat na lifeboat ang kumpanya, pero hindi siya sigurado at malapit nang mapahamak ang barko. Matapos ang 3 oras ng paglikas, naubos na ang lifeboat at pasensya ng mga tao sa barko. Kakaunti lang ang pasaherong nakalikas. Karamihan ay babae at batang mula sa mataas na uri. Sina James at Melissa ay nasa deck na at nagmamakaawang makaalis. Mabilis silang itinulak ng ibang pasahero na gusto ring makaligtas. Tumagilid bigla ang barko at umangat dahil di na kayang suportahan ng binahang unahan ang tubig sa loob. Daan-daang tao, kasama sina James at Melissa, ang nadulas sa deck at karamihan sa kanila ay naharap sa malagim na kamatayan sa tubig. Noong Abril, napakalamig ng tubig na nasa 28 degrees Fahrenheit, pwedeng may makaligtas kung mahulog doon. Kahit marunong kang lumangoy, wala ka ring mapupuntahan dito at hindi ka tatagal. Sa ganitong kondisyon, mabilis lumalabas ang hypothermia, matinding panginginig, malabong pananalita, pagkalito, antok, paninigas ng kalamnan at pagkabigo ng mga organo. Para sa karamihan ng matatanda, may mga 30 hanggang 40 minuto sila bago tuluyang lamunin ng lamig ang katawan. Kung maswerte sila, pero hindi ganoon kaswerte ang mga tao, natatalo sila ng lamig. Wala silang mahawakan at hindi nila kayang manatili sa ibabaw ng tubig. Nagpumigla sila, mabilis na lumubog at nalunod hanggang sa mawala sa kailaliman ng dagat. Maraming biktima ang hindi na natagpuan dahil tinangay ng alon ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, may ilang mga katawan na inanod ng agos at kalaunan ay natagpuan pa sa malalayong lugar gaya ng Nova Scotia sa isang pagkakataon at pagkatapos ay ibinalik din sila sa Ireland. Sa iba, ang mga labi ay nagbibigay ng pag-asa.
Habang umaangat ang Titanic, nagmamadaling tumakbo sina James at Melissa sa deck. Dumadaan sa mga katawan, natigilan si Melissa habang ang isang pamilya, mag-asawa at 2 batang anak, ay sumisigaw habang nahuhulog sa dilim sa ibaba. Pinikit ni Melissa ang kanyang mga mata at nagdasal, ngunit wala ng oras para maghintay. Hinawakan ni James ang kanyang asawa at hinila sila papunta sa hulihan ng barko. Kumapit sila sa rehas, kasabay ng pagyanig ng barko na nagpatalsik pa ng mas maraming pasahero papunta sa kanilang basang libingan. Iniangat ni James si Melissa sa rehas at mula sa itaas ng nagyayelong Atlantic, napanood nila ang paglubog ng barkong di raw lulubog. Nauubos na ang oras. Hindi ugali ni Terence ang maghanap ng madaling pagtakas. Ang lalaki ay lumulubog kasama ng barko, ngunit sa harap ng kamatayan, sinuri niya kung may paraan pang makatakas. Una, tumingin siya sa unahan ng barko. Mabilis ang pag-apaw ng nagyayelong tubig sa tuhod niya habang nakatagilid ang barko. Paulit-ulit niyang nilalakad ang rutang ito para siguraduhing walang naipit sa ibaba. Matindi at malalim ang lamig pero matatag si Terence. Sa ilang segundo, inisip niyang makakalabas pa siya. Biglang sumabog ang tubig sa unahan ng barko. Biglang gumalaw ang barko, kaya nabangga si Terence sa metal na pader. Pinipigilan siya ng rumaragasang tubig habang lumulubog ang unahan ng barko. Mabilis na nabalot si Terence ng nagyayelong tubig habang sinusubukan niyang makalabas sa dilim. Pero hindi na siya makatakas. Napuno na ng tubig ang kompartamento. Pagkatapos, lumubog ang unahan ng Titanic sa dilim, dala si Terence. Nang lumubog ang tubig sa kanyang ulo, bumilis ang oras. Ang ikatlong klase ay parang minahan ng ginto para kay Jones, na nakapulot ng pera at mahahalagang gamit mula sa ibang kabina. Kailangan na lang niyang makarating sa boat deck, baka makakuha ng sanggol, ibenta ang kwento ng hirap at makalusot sa lifeboat. Laking gulat niya, wala pang tubig sa itaas. Mabilis na tumakbo si Jones sa hagdan, pero huminto siya nang makita ang bakal na tarangkahan na pumipigil sa mga pasaherong mababang klase na makapunta sa upper deck. Sa taranta, nakalimutang buksan ito. Alam ni Jones na may mga natrap pang tao sa ibaba, kaya iniiwasan niya ang mga kwartong iyon. Ngayon, ang magagawa na lang niya ay paulit-ulit na hampasin ng kamao ang mga rehas, sumisigaw sa dilim, at sa isang saglit, inisip niyang baka may makarinig sa kanya. Pagkatapos, biglang tumagilid ng malakas ang barko. Hinila pababa ang sahig mula sa ilalim niya at itinapon siya sa pader. Habang ang Titanic ay mula pa halang naging halos patayo, unti-unting lumubog ang stern sa Atlantic, mabilis namang gumapang si Jones. Paikot-ikot siyang naghahanap ng ligtas na lugar, nabuksan niya ang pinto ng aparador at pumasok. Kanlungan ito, ngunit hanggang kailan? Wala nang ganitong ilusyon si Jacob bilang matanda. Tanggap na niya ang kanyang kapalaran at alam niyang maaalagaan ng mabuti ang kanyang pamilya. Nakatulong siya sa 12-dosenang tao na makababa ng barko bago naubos ang mga lifeboat. Tanggap na niya ang Diyos at kontento siyang maglaan ng huling sandali sa pakikipag-usap sa kanya. Pagbaba ng gulo ng paglikas, bumalik siya sa kanyang maluwag na silid sa unang klaseng kabina. Isinara niya ang pinto at naghintay sa katapusan habang tumataas ang barko. Hinawakan niya ng mahigpit ang mesa sa tabi ng kama habang namamatay ang liwanag mula sa bintana. Hindi na siya maghihintay. Ilang minuto na lang at aabot na ang presyon ng dagat sa barko. Hindi talaga dinisenyo ang bahaging ito ng Titanic para dito. Ang bintana na para sa tanawin ang unang nasira. Isang matinis na lagitik ang umalingaw-ngaw. Bumigay agad ang salamin, sumabog ang tubig papasok at sinimulan ng presyon gibain ang silid. Biglang tinamaan si Jacob ng debris at nagdilim ang paligid. Kapag tinamaan ka ng mabilis na tubig, parang tumama ka sa matigas na bagay, hindi lang nabasa. Nakasabit pa rin sina James at Melissa sa taas ng tubig, kapit sa rehas, at patuloy na lumalaban para mabuhay at sa kinabukasan, kahit di pa nakakapagsimula. Hinawakan ni James ang kamay ni Melissa at pinangakua ang magiging ayos ang lahat habang umaalingaw-ngaw ang sigaw mula sa mga lifeboat sa dilim. Halos di nila makita ang mga taong nagkukumpulan sa loob. Pero kung makita man nila, malapit pa sila at may pag-asa pa. Kaya ba nilang languyin papunta roon? Hindi pa mula rito sa taas, hindi pa ngayon, pero habang lumulubog ang barko, lumiit ang distansya. Kung maghintay sila, baka kaya nilang tumalon at makarating, kahit mahirap dahil malamig ang Atlantiko. Gaano katagal mabubuhay sa nagyayelong Atlantiko? Mabilis pumasok ang hypothermia, pero baka ito na lang ang natatanging pagkakataon nila. Paulit-ulit na sinasabi ni James sa sarili na maghintay at kumapit, pero alam niyang walang pagkakataon. Malakas ang uga ng barko, kaya nadulas si Melissa at nahulog sa railing. Sumugod si James at inabot ang asawa. Nahuli niya si Melissa, ngunit kapalit nito'y nabitin siya sa gilid. Isang kamay sa asawa, isa sa railing. Sumasakit ang mga kalamnan niya,
Sumisigaw ang katawan pero hindi siya pwedeng bumitaw. Ramdam niyang dumudulas na ang kamay ni Melissa. Pawis, lamig, takot. Nakiusap siya kay Melissa na huwag bibitaw. Tiningnan siya ni Melissa. Nanlalaki ang mata at puno ng luha bago siya nahulog. Napanood ni James ang pagbagsak niya sa madilim na dagat bago tumama sa tubig. Kailangan niyang umiwas. Nanginginig ang katawan niya. Nilalamon ng matinding dalamhati at kawalan ng pag-asa. Pumikit siya, nakita niya ang kanyang asawa sa araw ng kanilang kasal at pagkatapos ay bumitaw na siya. Nagkulong si Jones sa aparador, desperadong maghanap ng masisilungan. Nakaayos siya ng air bubble na hindi pinasukan ng tubig. Ligtas siya mula sa rumaragasang tubig pero sa kahong walang pag-asa, minuto na lang ang sukatan ng kaligtasan habang lumulubog ang hulihan ng barko at tumataas ang presyon. Naghihintay si Jones sa kumpletong dilim habang ang hangin sa paligid niya ay lalong naiipit, sumasakit ang kanyang tenga at lalo pang nahihirapan siyang huminga. Lalong tumitindi ang presyon sa kanyang ulo at pakiramdam niya ay parang sasabog palabas ang kanyang mga mata mula sa kanyang bungo. At pagkatapos, parang kidlat, bigla na lang itong natapos. Sa 90 segundo matapos lumubog ang barko, maririnig ang alon at pagkalabog. Hinahawakan ni Jones ang ulo, hirap manatiling gising. Wala nang oras para huminga. Sumabog ang barko, mabilis na pumasok ang malakas na presyon ng tubig at dinurog ang lahat sa loob, si Jones at iba pang naiwan. Tinamaan ang Titanic ng mahigit 6,000 say sobra-sobra para buksan ang hulihan ng barko habang patuloy itong lumulubog sa ilalim ng dagat. Walang kahit ano sa loob ang makakaligtas. Sobrang lakas ng pagbagsak ng hulihan ng Titanic kaya't narinig ito ng mga tao sa ibabaw, sa lifeboat at pati ang pagkapunit ng bakal sa ilalim. Hindi lang basta lumubog ang Titanic, patuloy pa rin itong pumatay ng mga tao kahit na wala na ito sa ilalim ng mga alon. Paano nga ba nakaligtas ang mga tao sa barkong ito na tiyak ang kapahamakan? Basahin ang mga kwento ng mga survivor ng Titanic o panoorin ang bakit hindi lumulubog ang mga cruise ship para maintindihan kung bakit ligtas na ngayon at di na mauulit ang trahedya.